So pandaigdigang balita po tayo mga sangkay, nagmamakaawa na daw po ngayon ng Iran at gusto na daw pong ipatigil ang paglusob ng bansang Amerika at ngayon daw, naglalatag na daw po ng mga kasunduan. Kung noon mga sangkay matitigas sila at mayayabang, ngayon mukhang kumalma na. So mga sangkay, ito po ay ni-reveal ng bansang Amerika ni Donald Trump. No, na itong Iran ngayon mukhang susurrender na, no? Ang sabi pa naman po niya mga sangkay ni Donald Trump nakaraan, aabutin daw po ng mga 2 to 3 weeks itong digmaan. Kasi talagang ang ginagawa po nila ngayon mga sangkay, lahat po ng mga gamit na pandigma winawasak po ng Amerika at Israel. Which is ito po ay taktika noon mga sangkay ng Israel. Naalala nyo yung ilang araw ba yun? 6-day war, no? Ng bansang Israel, ganun din mo ang kanilang ginawa. Yung mga gamit, yung mga weapons ng kanilang mga kalaban, maraming mga bansang nakapaligid, inuna po nila. Mga arsenal, lahat po mga sangkay. Kaya natalo po yung mga kalaban. Ngayon, same ang ginagawa nila sa Iran. Well, ano po itong revelasyon ni Donald Trump? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto nga po yung ganap mga sangkay. Tingnan po natin. So, nagkaroon po ng isang pagtitipon. Tapos, nandoon si Trump. Ito, tingnan po natin. That's great. It's great to be here. Champions. We like champions. We like winners. And we got a lot of them here today. Their anti-aircraft weapons are gone. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule. So, ayun po mga sangkay. Ang Israel daw po at Amerika, wina-wipe out daw po talaga yung kanilang mga kalaban na mas maaga pa sa kanilang schedule. Kasi meron po silang schedule na matapos ito kaagad, pero gusto nila mas mapaaga pa. Pero napansin ko, ito po siguro yung mga, ewan ko, sino itong mga nasa likod, mga sangkay, parang awarding ceremony po ata ito, or I don't know, mga sangkay. Andyan po sila Lionel Messi. And at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Grabe. 24 ships, mga sangkay, in 3 days. So, sa pangatlong araw ng pakikipagdigma, mga sangkay, 24 na mga warships ang napabagsak. Kasama po doon, mga sangkay, di umano yung isa sa pinakamatindi nilang barkong pandigma ang wala na po ngayon. So, ganyan po ang ginagawa ngayon ng Amerika, mga sangkay. Hindi po katulad sa Iran, mga sangkay, na ang kanilang tinatarget itong mga civilian, mga sangkay. Pero itong Amerika at Israel, ang target po nila, lahat ng mga arsenal, lahat po ng kanilang mga gamit, mga weapons, yun po yung kanilang tinitira. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force, they have no air defense.
All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. Champions, and we want to take our time, right? Let's get to the reason that we're here, and it's a beautiful reason. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military, and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. Gonna Okay. Take back your country. Actually, meron pong ano dyan eh. Meron pong opposition leader dyan na namumuno po talaga ng revolusyon nila. Kasi may ginagawa pong revolusyon na sa loob ng Iran kahit po maraming pinapatumba. Talagang tuloy-tuloy, hindi na po sila tinatablan ng takot. So, yun po ang nagdadala ngayon mga sangkay. Pero syempre, hindi naman po pwedeng sila lang kasi mauubos lang po sila ng Iranian regime. Kailangan po talaga nila yung tutulong. Ito po yung Amerika at Israel ang tumutulong. Kaya marami pong Iranian ngayon, masayang masaya. Nakakaano nga mga sangay, nakakatawa dito. Habang yung mga Iranian nagse-celebrate, yung mga Pinoy naman, yung ilang Pinoy, kinakalaban yung Amerika, ang babad nyo, ganun. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit yung mga Iranian tuwang-tuwa tapos kayo hindi tuwang-tuwa? Ang bihira. have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential, as much So talagang naninikluhod na pala yung mga leader ngayon ng Iran. better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others, that weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East. And then we came along. We blew up their party. Oil prices and stock markets and everything else. You know, we set the all-time record in history with the Dow going to 50,000. So Dow is at 50,000. Okay. So, ang mga opisyal daw po ngayon ng Iran ay nakikiusap na sa kanya. Mabigyan po sila. Kumbaga, hindi na po sila hulihin. Tulungan na lamang. May kipagtulungan sila na ayusin na yung gobyerno. Kasi, mga sangkay, tutuluyan po talaga sila ni Trump eh. Hindi po talaga sila patatakasin dito kapag nagtuloy-tuloy to. Uubusin sila mga sangkay. Kasi sila yung may mga kasalanan sa Iran yan eh. Kung titingnan nyo po yung mga balitaan mga sangkay nung protesta simula po nung last quarter ng 2025 up to 2026. Umabot na po ng 36,000 na mga tao. Mga Iranian po ito ang pinapatumba. So, gaano ka nakakakilabot yan? Gaano kasakit yan, mga sangkay? Sa mga Iranian. Kaya nga po tuwang-tuwa sila nung nalaman nila na yung kanilang supreme leader, sumakabilang buhay na. Nag-celebrate po sila. So ngayon, inaano talaga ng Amerika mga sangkay na, sige, ibaba nyo yung inyong mga weapons, then pag-usapan natin. Pero kung ayaw nyo magbaba, di yari kayo.
Ganun lang sinabi ni Trump. No? Kung gusto nila makipag-usap kasi nakikipag-deal na eh. Yung deal nila, hindi pabor sa kanila. Kundi, kumbaga, bibigyan mo sila ng ano dyan. O sige, lalong-lalo na pag-usapang asylum. No? Hindi na po sila yung mga kakampi ng regime, hindi na po sila uhulihin. Makikipagtulungan na lang sa bagong gobyerno na magiging malaya na ang Iranian. Kasi 60% po ng Iranian, mga Kristiyano na. Hindi nga lang sila mga sangkay, hindi nila maipagpatuloy yung kanilang mga pagsamba kasi wala, nagagalit po yung gobyerno nila. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.